Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa inyong pagmamahal, donasyon at kaloob sa Greg Durante Ministries. So buksan po natin ang ating mga Biblia, kung kayo po may dalang Biblia, but if you don't have your Bibles with you, ay sama-sama po nating tunghayan. We'll be reading a long verses today or chapters, chapter ngayon pong hapong ito. Pero that's okay, atin po munang pasadahan para po magkaroon tayo ng tinatawag na awareness of what is it, kung ano po yung ating pag-uusapan ngayong hapong ito. Well, let me bring you to the Old Testament. Samahan niyo po ako ngayong hapong ito sa Lumang Tipan. At buksan po natin ang ating mga Biblia sa Book of Deuteronomy, chapter 28. Book of Deuteronomy, chapter 28. If you are a Bible lover, napakaganda po nitong chapter na ito because this is a chapter of blessing. Amen? Sino po rito ang pamilyar sa Deuteronomy 28? If you're a lover of the Word of God, you must be familiar with chapter 28. Why? Because sa chapter 28 ng Deuteronomy, here are the blessings that God gave to the nation of Israel. Amen? Kaya ngayon pong hapong ito, but not only that, hindi lamang po yun yung highlight nito. Inuna ko lamang po yung good news before the bad news. Amen? So yung bad news po rito, not only in Deuteronomy chapter 28 holds the scriptures about blessing, but also, these are also the book of curse. So saan ka po interesado? Sa blessing o sa curse? Tingnan mo ang iyong katabi at sabihin mo, alin ang interest mo ngayong hapong ito sa Book of Deuteronomy? Are you interested in the blessing of God? Or are you interested in the curse of God? Blessing, siyempre. Amen. So atin po ngayong tingnan ito dahil atin pong i-access yung mga blessing na yun. How many of you wants to access the blessing of God? Amen? Pag pinag-uusapan po kasi yung blessing of God, medyo broad yung topic. Ano po? Dahil, nawain po natin na it's really an exaggeration na pag sinabi ko po sa inyo ngayong hapong ito, that the only point in time na magkakaroon po ng blessing ang isang tao is when he begin to know God. That's not true. That's a lie. Amen? Dahil kung ang pag-uusapan po natin ay material blessing, then pwede po nating sabihin that those politicians that doesn't serve God are being blessed by God. Amen? The drug lords, because they have mansions, they have luxury cars, bless sila ng Diyos dahil kung yun po ang batayan. But the blessing of God is not only measured upon material blessing. Ngunit, hindi po mailalayo yung koneksyon that when God bless you, He blesses you with everything. Hello? Amen? Na pag ang Diyos po ay nagpala, hindi lamang po one side you are blessed, but when God blesses His people, He wants everything blessed. May mga tao po kasi na materially, amen, they are blessed, but not every person that are materially blessed are really happy. Do you believe that? Amen? Dahil may mga tao po na ang daming pera, pero hindi makapunta sa mall na nag-iisa. Kailangan pa ng bodyguard. I don't want that blessing. May mga tao po na napakadaming pera, pero paglalabas ng bahay ang kanilang mga anak, hindi sila mapakali. And they need an extra budget para may bantay pa yung kanilang anak na may mga baril para hindi makidnap. I don't want that blessing. Kayo po ba, gusto niyo yung ganung pagpapala? So, what is the difference of the blessing of God from the blessing of the world? Well, the blessing of God addeth no sorrow. Amen? Ang blessing po ng Diyos ay walang torment. Amen? When God bless you, you will always be at peace. Hindi ka natatakot sa gabi, nakatakot-takot na dahil dami mong pera, dami mong kayamanan, sang katerba naman ang CCTV sa iyong tahanan, at di ka pa nakontenso sa CCTV, bumili ka pa ng mga Rottweiler. Hello, why? Because at night, during the night, you are not at peace. Amen? At hindi ka rin mapakali pagka nababasa mo po ang mga news connected with business dahil nag-aalala ka dahil baka mag-fluctuate ang dollar, bumagsak ang stock exchange, and you are not at peace.
But when God blesses His people, it's different. There is no fear. Amen? Kaya ngayon pong hapong ito, buksan po natin ang ating mga puso sa Deuteronomy chapter 28, and let us look at it kung ano po yung balak ng Diyos sa Kanya pong bayan. Do you believe that the God that we serve is the same? Naniniwala po ba kayo? The same, sabihin niya po natin, the same yesterday, today, and forever. Ano po yung sa Tagalog? Ang Diyos natin siya noon, sa ngayon, at sa darating na bukas, sa darating na inaharap, siya pa rin. So sa madali pong salita, anong ibig sabihin? God never changed. Hindi po nagbabago ang Diyos. So kung yun po ang gusto niya in the Old Testament, that is what He also wants for us to have in our generation today. Now go to the book of Deuteronomy with me. Samahan niyo po muna akong pasadahan ito. And if you are in the book of Deuteronomy, let's start reading verse 1. Ang sabi po ng verse 1, picking up from King James Version, ang sabi po, and it shall come to pass, ready, let's read. And it shall come to pass, if thou shalt hearken diligently unto the voice of the Lord thy God, to observe and to do all His commandments which I command thee this day, that the Lord thy God will set thee on high all nations of the earth. So first, ating pong pansinin, in verse 1, let's do it verse by verse, amen? What was the first promise of God? Ano po ang unang pangako ng Diyos in verse 1 na gusto niya pong gawin sa mga anak niya? Amen? So remember, bigyan ko rin po kayo ng tip mga kapatid, remember that Bible are words. Para pakinabangan niyo po ang Biblia, you have to pay attention in every word you read. Hello? Bible are words. Amen? So, medyo pasensya na po sa mga cameraman, let me go to the screen. Amen? Ang sabi po rito, pansinin po natin sa Verse 1, what is the first blessing that God promises here? Ano po ang unang-una? Do you have any idea? Correct. The first promise of God here in verse 1 is this. He will set you on high. Amen? He will set you on high above. Wow, glory. Amen? Ano po ang gusto ng Diyos sa paglagyan sa kanyang mga anak? On high, above. All nations. Meaning to say, your life will be different from people without God. Glory to God. Hello? Amen? That when people without God are sick, you are not sick. When people without God are bankrupt, you are prospering. Hello? Amen? Are you with me? Pag ang mga tao po'y natatakot sa virus, then dengue are coming to their lives. But in your house, in your family, it's not getting near you. That's what He meant. Ano ba sabi ng Diyos? The Lord will set you on high. What was the purpose of God setting His people on high? So that the nations, meaning to say, people without God will understand that there is a God through you. Hello? Amen? Kung ang intensyon lamang po ng Diyos to convince people is the Bible. Amen? Hindi na po sana tayo gagamitin ng Diyos. Pero bakit po tayo naririto? Because for this word to be proven true, He needs it to activate it in your life. Hindi nyo po naintindihan. Amen? If the only intention, kung intention lamang po ng Diyos para kumbinsihin ng tao is through a book, then He doesn't need you. Pero bakit po ginagamit ka ng Diyos? Because these are only words. But the only time na ito po'y mapapatunayan na totoo when these words are being experienced. Remember Moses. Ang sabi ng Diyos kay Moses, Moses has an encounter with God in the book of Exodus. Nakita po niya ang Diyos at narinig niya mismo. In an audible voice, Moses has an experience with God. At ang sabi ng Diyos kay Moses, Moses, I want you to go to Egypt. Gusto ko na pumunta ka sa Egypt. What would I do there, Lord? Ang sabi ni Moses, I want you to free my people, ang sabi ng Diyos. Tama po ba? Pero ang unang tanong ni Moses, coming from a man with wisdom, ano sabi ni Moses? God, they will not believe me. Amen? They will not believe me even though we talk together. Ngayong sandaling ito, nalalaman ko na kayo ay pinagpapala ng Diyos at kayo ay napagpapala ng Diyos sapagkat siya lamang ang may kagagawa ng lahat. Kaya't kayo ay patuloy na sumusubaybay sa
palatuntunan at gawain ito at sa himpilang ito, ito'y dahilan sa Diyos. Kaya't nagpapatuloy ang gawain ito dahil sa awa, habag, grasya, biyaya, kabutihan at kagandahang loob ng Diyos. At dahil sa kabutihan at kagandahang loob ng Diyos, marami ang taong bukas ang puso, bukas ang isipan, at bukas ang palad na nagsusuporta financially sa gawain ito. At hinahamon kita na maging karagdagan dun sa mga sumusuporta sa financial na pangangailangan ng gawain. Ikaw ay pinagpala at lalong mapagpapala. Kaya't kung makapagkakaloob ka ng halaga ng salapi na makatutustos sa gawain ito, padadalhan kita ng transistor radio at ng USB na merong 50 sermon. At ako ay mananalangin sa pagtanggap mo nito kasama ang aking panalangin. Give at least 4,000 pesos at mararanasan mo kung paano ang kaginhawahan at kagandahan ng pagsunod. Mapagpala ka ng Diyos at maluwalhati siya at ikaw ay lumakad sa pinagpalat, maunlad at malusog na buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. May mga na-miss ka bang broadcast ni Pastor Greg? Huwag malungkot, maaari mo na itong balikan sa pamamagitan ng pag-log on sa www.greggurante.com. Doon sa ating website, i-click lamang ang mga video preachings na nais mong mapakinggan, English o Tagalog o anumang mga title na nais mong panoorin at 24 hours, 7 days a week, mapapakinggan at mapapanood mo si Pastor Greg. Naniniwala kami na sa pakikinig ng salita ng Diyos, nandoon ang paglago at pag-unlad ng inyong mga buhay at mararanasan ninyo ang biyaya ng ating Panginoon. Bagong taon, bagong simula, bagong himala. Magsama-sama po tayo tuwing araw ng Biyernes sa ating Night of Revival sa darating na January 8, January 15, January 22 at January 29. At kung kayo po ay dadalo, huwag lamang po kayong mag-solo, magsama po kayo ng inyong mga mahal sa buhay, kaibigan, kapitbahay at maranasan din po nila ang inyong naranasan noong nakaraang taon at higit sa taong ito, kakaiba ang inyong mararanasan. Dito po tayo sa Biyaya ng Diyos Christian Fellowship sa 2nd floor, Medicare Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan. Magsisimula po tayo sa ganap na 6:30 ng gabi. Tara na, makita-kita tayo sa mga petsang nabanggit. Kahit po tayo nagkausap, hindi po sapat. Amen? Na maniwala sila na kilala kita. In other words, sabi ni Moses, you have to do something better than this, Lord. At alam niyo po ba ang Diyos? Salamat po dahil ang Diyos po ay mabilis ang pick up. Sabi mo sa iyong katabi, sana ikaw din. Amen? Mabilis po, sensitibo ang Diyos sa tanong ni Moses. Sabi niya, God, you have to do better than what we are doing now. Kaya ano sabi ng Diyos kay Moses? God understood that line. Ano sabi ng Diyos kay Moses? Moses, what is in your hands? Sabi ni Moses, tiningnan niya siguro. Ang sabi niya, God, it's a rod. Well, ano sabi ng Diyos? Well, throw it down, Moses. Nung inihagis po ni Moses yung tungkod, ano po nangyari doon sa tungkod? If you know the story, what happened to the rod? It became a snake. Hello? Amen? Nagipo yung ahas. Ang maganda rin po itong balita, hindi tumakbo si Moses. Amen? Amen? Pag binabasa ko po yun, Panginoon, sa dami naman ang gagawin mo sa tungkod, ahas pa. Kung sa akin po ginawa yun, tapos na tayo, Lord. Hello? You can make it like a lamb, a bird. Bakit naman po ahas, Panginoon? Well, iba po ang wisdom ng Lord. Let's settle it that way. Amen? At nung makita po ng Diyos, nung makita ni Moses what happened to the rod, God said this next line. Mas mabigat yung kasunod. Ano sabi ng Diyos, Moses, kunin mo. I said, God, iba ka talaga. Ginawa mo ng ahas, pinakukuha mo pa. At mas mabigat yung sinabi. Hindi po sinabi ng Diyos, grab it by the head.
You know, a person who has understanding on dealing with snakes, you don't grab a snake by the tail. Hello? Tama? Ang isa pong tao na may karunungang mag-handle ng ahas, hindi mo po pwedeng huliin ng ahas sa buntot. Pag sa buntot mo po hinawakan ng ahas, tanga ka. Hello? And do you know also that you cannot kill a snake by the tail? Eh, kahit po yun, ay paluin mo ng paluin sa buntot. It won't die. Saan po mamamatay ang ahas? You get it by the head. Tama po ba? Pero ano sabi ng Diyos? You grab the tail, Moses. Amen? It's really unusual. Doon mo po makikita yung sinabi ng Diyos kay Isaiah, if you want to follow me, my ways are different by your ways. Kaya those of you that want to follow God, be prepared for extraordinary. Kung yung ilan sa inyo na nagnanasang sundan ng Diyos, sundin ng Diyos, Panginoon, just tell me, I'll do it. Pag sinabi mo, sabihin mo lang, Panginoon, gagawin mo po, be ready for unusual things. Dahil ang mga pagagawa sa iyo ng Diyos, hindi mo kaya. Hello? Amen? Why? What's the wisdom? Because the wisdom is this. Bakit po nagpapagawa ang Diyos sa atin ng mga bagay na hindi natin kaya? The wisdom is this. So that we will not rely on our own strength. We will not rely on our own capability. We will only depend on Him. Hello? Amen? Kaya, I believe yung gagawin po ni Moses, it will take faith in Him towards God. Kailangan po niyang manalig sa Diyos that the God that He is now talking to do not have a plan to harm him, right? Kailangan po siya magtiwala doon sa Diyos na kanyang kausap na wala itong balak na siya isirain, maaksidente at mapariwara. Amen. Kaya ako po'y naniniwala, Moses grabbed the snake by the tail because he trusts God that He plans for his better future, not for his destruction. Kaya kailangan din po nating maintindihan ang mga bagay na ito ngayong hapong ito, that the God that we serve has a better and good plan for all of us. Amen? So nung hinawakan po ni Moses yung tail ng ahas, you know the next thing that happened, right? Bumalik po ulit ito saan? Sa pagiging tungkod. And now Moses has confidence now. Why? Because now he is assured that the people will not only believe on what he will say, because now there's an evidence that the God of heaven is with him. Yun po ang dahilan kung bakit tayo gusto ng Diyos is set on high. Because the world have heard so many preaching, and the world is looking for evidence. There's so many preachers now. Pero ano na po ang inaabangan ng tao? We are waiting for the manifestation in your life. Amen? Now let's go down. Verse 2. Let's go. Verse 2. And after, yun po yung una, right? Hindi na po natin basahin lahat, pero I'll just go on some of the verses na pwede po natin daanan just to buy some time. Sabi po sa verse 2, and let's read, all these blessings, wow, ano po, all these blessings shall come on you. Not only it will be coming, the good part there, and sabi po doon sa verse 2, and it will overtake you. Amen? What do you mean by overtake? Kung kayo po ay driver, ibig sabihin, kung mabagal ka, lalampasan ka. You know what it is? Na magugulat ka dahil hindi mo pa inaasahan, nandyan na yung blessing. Wow. Amen? Wala pa yung due ng Meralco, may pambayad ka na. That's the blessing overtaking you. Wala pa yung due ng tuition fee ng iyong anak. Your tuition fee is about due on November, but you are receiving the tuition fee on October. That's overtaking you. Hello? Amen? Wala pa yung due ng iyong mga pangailangan, but everything comes ahead of time. That is what you call, the Lord now is commanding the blessing to overtake you ahead of your time. Hello? Maganda po ba itong pangako ng Diyos? And let's continue. If thou shalt hearken unto the voice of the Lord thy God, verse 3. Blessed shalt thou be in the city, and blessed thou shalt be in the field. Let's just stop there. Karamihan po ng mga tao, lalo na sa ating bansa, ayaw po nila sa probinsya.
Because they have this thing in mind that there's nothing for them in the province, right? Amen? Pero ano sabi rito ng Diyos? Your location on earth doesn't matter as long as I'm with you anywhere you are. If you are in the city or in the province, if I am with you, I'll bless you. Glory to God. Amen? So, hindi po issue sa Diyos kung nasa Manila ka. In the natural, you might think, wala kasing opportunity. Pastor, nasa Tacloban kami. Para kasing ang dating, God can only work in Green Hills. At pagdating na sa Tacloban, medyo hindi na kaya ng Diyos dyan. Medyo mahirap bisaya na mga tao dyan eh. Is that the God that we serve? Kaya ano po sabi ng Diyos dito sa verse 3? Anywhere you are, you can be blessed. Amen? Kaya kailangan po nating maintindihan that the location where we are as a child of God, amen, we have to make an exemption. Kung hindi ka po anak ng Diyos, then you need to find a better place. But if you are a child of God, your life is not dependent in the system of the world, but your life now is dependent on the system of God. Amen? Kanina po umaga, I'm on my way sa isang anniversary sa Pasay. We've been talking about this, kasama ko po ang aking may bahay. At napakasarap po dahil it's like we're having a small Bible study habang papunta kami doon sa lugar. Sabi ko sa kanya, you know what? The Lord showed me something. Dahil si Abraham pinaalis ng Diyos sa kanyang bayan in Genesis chapter 12, because coming from the life of Abraham, Abraham is a heathen. What do you mean by heathen? He doesn't believe in God. But when God introduced Himself to Abraham, ano po ang ginawa ng Diyos kay Abraham? Ang mga pinagawa ng Diyos kay Abraham, sabi niya, Abraham first, you have to leave your parents. Number 2, you have to leave your city. Amen? Pinalis po siya. I was wondering, what's the wisdom? Bakit pinaalis siya ng Diyos sa bayan? Pinalalayo siya sa kanyang mga kamag-anak? And if you just read the verses after, ano sabi ng Diyos? Because I will show you, I will bless you, I will bring you to a place where I can bless you. What's the wisdom? God wants Abraham not to trust in the system of the world. God wants Abraham to trust in His system. Are you getting it? Amen. Now let's continue. Blessed shall thou be in the city, blessed shall thou be in the field. So anywhere you are, may kapatid tayo ngayon na naririto, kahit taga-Pangasinan ka, you can be blessed there. Amen. Let's go down, verse 4. Amen. Blessed shall be the fruit of thy body, the fruit of thy ground, fruit of thy cattle, the increase of thy kind, the flocks of thy sheep. All of these are a blessing, meaning you can have a child, you can bear fruit. And the next part, sabi, the fruit of thy ground, meaning to say, it's business. Yun po yung negosyo ng araw. Amen? So let's go now. Medyo mag-skip na po tayo, but if you have time, I encourage you to read everything. Amen? Sa Deuteronomy 28, hindi ko na po babasahin yung lahat, ano po. But if you want to, you can read it na lamang po sa inyong mga bahay. At kung kayo po may panahon, just meditate on everything that God wrote down in Deuteronomy 28 through Moses. Amen po ba? Hindi ko na po babasahin, but I'll just drop down to verse 8. Ano po sabi sa verse 8? The Lord shall command, I'm in verse 8, still the same chapter. The Lord shall command the blessing upon you in thy storehouses. Kanina po, bago po tayo magsimula, hindi po ako kasama, pero in a room, napapakinggan ko po na ako pinatutuwa because may tinayo pa lang aking ama na businessman's fellowship dito po sa ating church. Pakinggan ko po, marami pala silang mga produkto. And verse 8, kung kayo po umattend kanina, let me just add this to your encouragement. Sabi po ng Diyos, the Lord shall command the blessing upon thee in thy storehouses. What's the word? Storehouses, plural. Sawa ka na ba sa iyong mga napapanood ng mga negatibo at pangit na balita? Narito ang alternatibo, ang Great Day to Live na mapapanood sa Beam Channel 31 sa inyong local antenna, mapapanood sa buong Metro Manila at sa buong Pilipinas at sa ilang mga cable operator system
na nagdadala ng palatuntunang ito sa pamamagitan ng Trinity Broadcasting Network. Mapapanood niyo po ang ating mga programa Lunes hanggang Huwebes, alas 9:30 ng gabi, at tuwing araw ng Biyernes, alas 10:30 ng gabi, at araw ng Sabado, alas 11 ng gabi. Maaari niyo rin po kaming mapanood sa Church Channel via satellite at ilang mga cable operator system sa buong Pilipinas at karatig bansa sa Asia. Lunes hanggang Sabado sa ganap na alas 12 ng hating gabi, alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali at alas 6 ng gabi. Ating ipapahayag na si Jesus lamang ang tanging daan tungo sa buhay na walang hanggan at ang aming dala ay laging mabuting balita. O ang aalisin mo yung takot. Jesus is Jehovah. You have the power to decree. Ikaw ba'y naniniwala ngayong gabi na walang pag-aalinlangan na ikay tatanggap ng kagalingan ng ibang uri ng sakit o karamdaman yan? Maaari po kayong sumulat sa PO Box 4135 Manila, Philippines para po sa inyong mga prayer request at testimonies. At maaari rin po kayo tumawag sa ating telepono bilang 723-8752 sa 726-4110 para sa mga ministry information at ibang mga katanungan. Maaari din po kayo mag-text sa 0919-896-0904, 0915-391-7408 at sa 0922-820-9863. At kung kayo po'y napagpala, hinahamon po namin kayo na magbigay ng donasyon sa gawain ito. Maaari nyo pong ipadala sa Banco de Oro West Green Hills Branch. Account name Greg Durante Ministries. Account number 219-800-6784. Padala nyo lamang po ang mga deposit slips sa pamamagitan ng fax sa 726-4110 o sa ating email address sa bishopgregdurante@gmail.com. Malugod po namin kayong inaanyayahan sa aming Sunday worship service sa ganap na alas 10 ng umaga at alas 5 ng hapon sa biyaya ng Diyos Christian Fellowship. Sa second floor, Medicor Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan. At maaari nyo rin pong bisitahin ang ating website sa www.gregdurante.com para sa mga preaching resources at iba pang detalye ng ministeryong ito. The storehouses in those time are businesses. God wants you to have many business, not just one. Businesses. Hello? But who will bless your businesses? The Lord. Glory to God. Amen. Now, sabi po rito, and in all that thou settest thy hand, and he shall bless you in the land which the Lord thy God giveth you. And drop down now to verse 12, one of my favorite verse in Deuteronomy chapter 28, verse 13. Sabi po sa verse 13, ito po isa sa aking paborito. What did God said? The Lord shall make thee the head and not the tail, and thou shalt be what? Above only, and thou shalt not be beneath. Amen. So meaning to say, gusto po ng Diyos na ikaw po'y laging on top. Hello? Amen? Dito po galing yung konsepto when God said to the nation of Israel, you will not be a lender, you will not be lending, but you will be a lender. Amen? You will not be a borrower, but you will be the one na magbibigay po o magpapautang. Why? You are the head. Hello? Amen? Nobody can command you because God wants you to be on high. Right? Amen? So naniniwala po ba kayo na kaya ito ng Diyos? Amen? Pero kung hindi mo po kilala ang Diyos, you might be thinking na, pwede yan kung ako sana ay nakapag-aral sa magandang eskwelahan. That's the system of the world. Pwede siguro yan kung anak ako ng isang ma-influensyan tao. That's the system of the world. But if you go to the system of God, do you know that your Father is so rich? Do you know that your Father owns everything? Amen? Parang mahina po ang amen ninyo. Parang, amen. Tanungin mo nga yung katabi, sino ba kasi ang tatay mo? I have an earthly father.
By the way, amen? Meron po akong tatay sa laman and his name is Greg Durante. But my earthly father is limited. But my heavenly Father is unlimited. Amen? When I am sick, hindi makakapunta ang aking tatay sa aking bahay, lalo na kung siya may appointment. Is that correct? But my heavenly Father, anywhere I am, kahit saan po ako naroon, He is always available, any moment, anytime, He can heal me. Amen? Pag meron po akong malaking mga bayarin sa aking personal na pangangailangan, my earthly parents, sometimes they have also an obligation, they cannot support me. But I have a heavenly Father who can always support me in everything that I need. And I want you to know that the same heavenly Father that I have is the same heavenly Father that you have because of Jesus. Hello? Amen? Kaya sabi po rito, you will be the head, not the tail. Now, let's do this quickly para po matapos po natin ito. Because we have only limited time here. Verse 15. Let's now drop to verse 15. From verse 1 to Deuteronomy 28, verse 1 to 14, all of these things from verse 14 are blessings. Ha? Amen? From verse 1 to 14, ano po lahat yun naroon? Let's say the word, blessings. Amen. But if you drop down to verse 15, bago na po ito. Ano na po itong verse 15? And sabi po, let's start reading verse 15. It shall come to pass that if thou wilt not hearken unto the voice of the Lord thy God to observe to do all His commandments and His statutes, which I command you this day, that all, ano ba sabi rito ng Diyos? All, let's say it, all these curses shall come to you. And not just come, it will overtake you. The same thing. Kung yung blessing, bago pa dumating yung bayarin, nasa unahan, nauna yung pambayad, yung overtaking of curse, hindi pa dumadating yung due, walang-wala ka na. Na-overtaken ka. Ibig sabihin, budget na budget ka, biglang yung budget mo sa kamay magkakasakit. That's curses overtaking you now. Hello? Sabi mo sa iyong katabi, may kilala akong ganun ah. You're just working on a tight budget. Amen? Tapos saka bibigay ang iyong CR, kailangan mo magtawag ng gagawa, it's not in your budget. Kaya pagdating ng iyong mga bayarin, kulang na. And that's the curses overtaking you. Sabi mo sa iyong katabi, paano nangyayari sa kanino kaya? Amen? Right? At nais ko rin pong pansinin ninyo, Deuteronomy 20, and I won't spend time dealing with this. From verse 1 to 14, blessings. The whole chapter itself, Deuteronomy 28, alam niyo po ba ito kung how many verses are there? Let's look at it in your Bible. Ilang verses po meron ang Deuteronomy 28? Do you know that it's up to 68? Tama po ba ako? Parehas po ba tayo ng Biblia ang ginagamit? Just a question for you to challenge your mind. 1 to 14 yung tungkol sa blessing. But 15 to 68, puro curses. And I said, God, bakit napakarami na sumpa kaysa sa blessing? Hello? Amen? Amen? Later on, we'll find out why. Amen? Gusto niyo po bang malaman kung bakit mas marami ang sumpa? Later on, we'll find out why. Okay, go back to Deuteronomy 28. Hanging question po muna yun. Amen? Sabi mo sa iyong katabi, hanging question daw. Amen? We will let the Word of God answer it all. Amen? Now go back, Deuteronomy chapter 28. Now watch this. How can you access the blessing? Amen? Paano po natin ma-access ang blessing na sinabi ng Diyos na in-start po sa atin? God will set you where? Where? On high. And after you were set on high, sabi ng Diyos, all this blessing will come to you, right? Paano po ma-access ang blessing? It's all in verse 1. Amen?
I-mark lang po natin. Remember, paalala ko po paulit-ulit, Bible are words. Hello? Ano po ang Biblia? Words. Meaning to say, every words are important. Amen? As in, every words. Amen? Ulitin ko po ha. Bible are words, and every words are important. Amen. Okay, let's go back. Verse 1. Deuteronomy chapter 28. So, paano po ma-access ang blessing? God did not hide it, He showed it. Ang sabi po sa verse 1, number 1, let's speak out the words na kailangan, yung requirements for us to have the blessing. Ang sabi po sa verse 1, thou shalt hearken the word. The first word is diligently. Amen? So, ano po ang unang salita na kailangan nating maunawaan, or two words, sorry, not one word, but two words, hearken diligently. Yun ang unang condition. Amen? Pakinggan mo ng, what's the exact word for diligently? Ng seryoso, buong puso? Is that the right Tagalog word para po doon sa diligently? Amen? Ano po yung eksaktong Tagalog doon? Do you know? The exact word for diligently is having or showing care and conscientiousness in one's work of duties. Amen? So, many caves are located only after a diligent search. Ibig sabihin, seryoso. Amen? That's the word diligent. Amen? So, pansinin po natin, hearken diligently. Meaning to say, you have to be serious with God's word. Sabi mo sa iyong katabi, yung pala ang una, kauna-unahan, seryoso dapat sa salita ng Diyos. That's the first question, the first requirements, right? Now, let's try. May Biblia ka ba ngayong hapong ito? So ano po una? Let's check. I'm just helping you here. Ano po ang sabi ng Diyos? Hearken diligently. Amen? So the first thing, let's start from the basic. Do you have Bible? Do you own Bible? Inaanyayahan po namin kayong makinig sa aming mga radio program. Kung kayo po ay nasa inyong mga tahanan, nasa trapiko, naglalakbay, ito po'y makakatulong sa inyong pagpapalago at pagpapaunlad ng inyong spiritual na pananampalataya, Lunes hanggang Biyernes sa DWAD 1098 kHz AM band sa ganap na alas 6:30 ng umaga at alas 10 ng gabi. Asahan po natin na sa ating pakikinig, lalago at uunlad ang ating pananalig at pagsampalataya sa ating Panginoong Hesus. Maaari po kayong sumulat sa P.O. Box 4135 Manila, Philippines para po sa inyong mga prayer request at testimonies. At maaari rin po kayo tumawag sa ating telepono bilang 723-8752 sa 726-4110 para sa mga ministry information at ibang mga katanungan. Maaari din po kayo mag-text sa 0919-896-0904, 0915-391-7408 at sa 0922-820-9860. At kung kayo po'y napagpala, hinahamon po namin kayo na magbigay ng donasyon sa gawain ito. Maaari nyo pong ipadala sa Banco de Oro West Green Hills Branch, account name Greg Durante Ministries, account number 219-800-6784. Padala nyo lamang po ang mga deposit slips sa pamamagitan ng fax sa 726-4110 o sa ating email address sa bishopgregdurante@gmail.com. Malugod po namin kayong inaanyayahan sa aming Sunday worship service sa ganap na alas 10 ng umaga at alas 5 ng hapon sa biyaya ng Diyos Christian Fellowship. Sa second floor, Medical Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan. At maaari nyo rin pong bisitahin ang ating website sa www.gregdurante.com para sa mga preaching resources at iba pang detalye ng ministeryong ito. Amen. Second question, do you love reading the Bible? Third question, do you love hearing preachers?
No, Pastor. Nakakainip po sila. That's the first requirements. Next. Ang sabi po rito, aside from hearing the word, ang sabi po rito, we're still in verse 1. Ang sabi po rito, after you hear it, what you should do? Observe. Bible are words. Amen? Get the words. Amen? So ano po sabing kasunod? Observe. Hearken diligently. Number 2, you have to, what? Observe. What do you mean by observe? Do it. Amen? Do what the Word of God says. Amen? To observe, and not only to observe, and to do. So, observing and doing is different. Amen? So, observing meaning, I believe observing is meditate on it. Then after you meditate, then do what you meditate. Hello? Amen? Which I command thee all the days, which I command thee this day, that the Lord thy God will set you on high. So ano po yung mga requirements? Hearken diligently, observe, and the last is to do. Pero again, Bible are words. Pansinin po natin, this is the big word here. Ang sabi po rito, to do, that's the big word. Paano po ma-access mo yung blessing? Do all. Amen? Paano po dadating sa inyo yung Deuteronomy 28? Do all. That's the big word. Gawin daw po ang lahat. Pag sinabi ko po ba sa inyo ngayong hapong ito, lumuhod ang lahat, pwede ba sabihin mo, hindi ako kasali dyan, sila lang. Hello? Amen? Do you know that's the point why Saul fell? Ano ba sabi ng Diyos kay Saul? You have to destroy all. Pero nung dumating si Saul doon sa kanyang lugar na inuutos ng Diyos, anong ginawa po ni Saul? Pinili po niya yung pangit, tinira niya yung maganda. At sabi niya, he has good intentions, by the way. Amen? Maganda yung intention ni Saul, if you're weighing it. Amen? Maganda po yung intention ni Saul. Ano sabi ni Saul? Una, sabi niya, kaya niya itinira yung magaganda, dadalhin ko sa Diyos to. Wow, good intention. Pero pag binasi mo po ang Diyos, dun po papasok kasi that God is not like men. Hello? Hindi po siya katulad ng tao. What is important to God is you obey. Amen? Okay lang po yan. Maganda nga po na tayo may children's church. Ano po? It's okay. Amen? So ano po sabi? Ano po ang condition dito? Okay lang po, Daddy. Pabayaan niyo. Let the kids play. Amen? So, ano po ang sabi dito sa verse 1? Ano po ang kailangan gawin? Do all. Amen? Kailangan pong gawin ang lahat. Right? Ano po ang dapat na gawing lahat? Ano po ang dapat na gawing lahat? Para po ma-access yung blessings, all that is written. Amen? Kailangan po ang requirements, magawa mo ang lahat ng iniutos ng Diyos. Amen. So have you been wondering, bakit hindi nangyayari po sa atin itong Deuteronomy chapter 28 verse 1? Amen? Do you know why? Because we are not doing it all. The commandments. Amen? What are the commandments na tinutukoy po ng Diyos dyan? It is summarized up to the 10. Pero napakarami po ng commandments. Pero doon sa 10 lamang, may hirapan po tayo. Amen? May hirapan po tayo. Believe me. Bakit po? Because this is how God set it up. Now, iwan na po natin sandali yung Deuteronomy chapter 28. Let's go to the New Testament. Amen? Tingnan po natin kung paano isinet up ng Diyos ang sistema ng lahat para po mangyari ang kaayusan sa buhay ng isang tao. I also believe, so habang kayo po ay nag-iintay ng scripture, huwag po kayo mawalan ng pag-asa. You know why? Because I also believe that Deuteronomy 28, verse 1 to up to what? Ano po yung verse ng blessing? 14. I also believe that these words were never experienced by the nation of Israel. Hello? Ulitin ko po ha.
hindi po naranasan yan ng mga Hudyo. Hey, it's an ignorance of you pag sinasabi mong nararanasan ko yan lahat. It's possible today, but before it's not. Hello? Amen? Today it's possible, but before? No way. Kaya lahat po na sinabi ng Diyos dyan, never na na-experience lahat yan ng bayan ng Israel. They never experience it. Kaya sabihin mo ulit sa iyong sarili, para hindi ka mawalang pag-asa, di lamang naman pala ako eh. Buong bayan naman pala eh. Hello? Pero siyempre, ayaw po natin. Hindi na nga nila naranasan. Gusto natin, maranasan natin, right? Now let's go to James. Let's listen to James. Puntahan po natin si Santiago. Now let's go to the New Testament. Samahan niyo po ako sa bagong tipan. Let's go to the book of James. James chapter 2. Let's go there, please. Punta po tayo sa James chapter 2. Let's go to verse 10. Let's see what the Lord says about it. Tingnan po natin, James 2:10. Okay, let's read. Ano po ang sabi sa James 2? Here's the principle. Ano po ang sabi ng prinsipyo? For whosoever shall keep the whole law, and yet offend in one point, what did he say? You are guilty of all. Hello? So kung pagbabasihan po natin ay pagsunod sa batas, isa lamang sa itinutos ng Diyos hindi mo magawa, you failed. Hello? Amen? You failed. Hindi mo po magagawa yung sinasabi ng Diyos na do all. Because this is how God gave an exam. Para pong exam, parang exam ito. I always use this an illustration of an exam in school. May mga teacher po na, I like to call it normal, for lack of a better word. Yung mga normal na guro, kung may guro po rito. Pag nagbigay ng exam, let's say 1 to 10. Pag ikaw po'y kumuha ng exam and you get 9, so ilan lang po ang mali mo? So what's your score? 9, right? Pero merong mga guro na medyo abnormal. Right minus wrong, that's correct. Now, if they give you an exam of 1 to 10, at medyo nagkaroon ka ng hard time dahil medyo busy, hindi ka nakapag-prepare, then you get 5. What's your score? 0, no? Kasi right minus wrong, so you only get 5, ima-minus pa yung 5 mong mali, 0. Mabigat nga no kung 4 ka, may utang ka pa nga eh. Hello? Right? Yun yung right minus wrong. But it's not really worst. The worst of all is this. Dahil if you get 9 out of 10, nagkamali ka ng isa, what's the key? What's the rule? Ano sabi ng verse 10? What's the rule in the commandment? What's the rule? You miss one, you're guilty of all. Let's say, Pastor, I'm obeying the commandment. I'm observing the Sabbath. That's one. Sabi ng Lord, thou shalt not kill. Wala akong pinapatay. Thou shalt not steal. Okay, good. Thou shalt not have any other gods before me. It's very good. I'm not worshiping idols, Pastor. That's good. So are you perfect now? Okay, let's say for example, nakita mo yung kapitbahay, LED TV. Gustong-gusto ko yan. Sana magkaroon ako yan. Now, you fail in number 10. Thou shalt not covet. Medyo nainggit ka. Sana ganon din ang itsura ng ilong ko. Bakit kasi ganito eh? Now you're guilty, my friends. So now God will put to you the everything that you did not do. You are now like a killer to Him. When He looks at you, you are like a killer. You're like a thief. That's the law. Hello? Kaya, yung sinabi ng Diyos sa Deuteronomy 28, it will never happen. Nobody can keep that. Hello? Amen. So wala palang pag-asa. There is. Go to Galatians 2. Go to Galatians 2 verse 16. I'm just, watch every words. Amen. Galatians 2:16. Ano po sabi sa verse 16? Knowing that a man is not justified. What do you mean by justified? You are not made holy. You are not removed from your sins. By what? By observing the law.
So there's so many things that you can learn here, that the law was given by God and He has no intention for the law to be your salvation. Right? Amen? Bakit po nagbigay ang Diyos ng batas sa lumang tipan? Hindi po ito ang disenyo ng Diyos para ang tao ay maligtas, not by keeping this law. Hello? Dahil kaya sabi po ng Biblia that a man is not justified. You cannot be justified by practicing the law. Hello? But let's continue. Sabi po, justified, not a man justified by the works of the law, but how can a man be justified? But by, come on, say the word, but by faith in Jesus Christ. Glory to God. Gusto ng ama at ng anak na matanggap mo ang kagalingan. Ano man ang nagpapahirap sa iyo, physically, financially, and then mindfully. Nais kong maranasan mo ang paglaya. Ano man ang uri ng sakit at karamdaman, cancer man yan, diabetes man yan, anumang uri, sakit sa baga, sakit sa puso, at sakit sa fluctuating blood pressure, sa pangalan ni Jesus, sasawayin at sasansalain ko sapagkat lahat ng sakit ay dala ng dyablo at ng kanyang mga demonyo. At sa pangalan ni Jesus, maranasan ninyo ang direkta at makapangyarihang kagalingan na gawain ng Panginoon sapagkat winawasak niya ang gawa ng mga dyablo at ito ay ang sakit at karamdaman. At sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, ginagapos ko ang lahat ng demonyong espiritu na may dala ng sakit sa inyong katawan, sakit sa baga, sakit sa utak, sakit sa tumor sa anumang bahagi ng iyong katawan, cancer sa colon, cancer sa sikmura, cancer sa baga, cancer sa atay. Lahat ng uri ng cancer mula ulo hanggang talampakan ay aking ginagapos at sinasaway at itinataboy sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. At maranasan mo itong makapangyarihang kamay ng Panginoong Jesus at ang bigat nito laban sa lahat ng sakit at karamdaman. Ikaw ay pinagaling, paniwalaan mo yan at tanggapin. At gawin mo ang hindi mo ginagawa. Kung lumpo ka, tumayo ka at lumundag. At kung hindi ka makahinga, ikaw ay humingan ang malalim. At maganap at mangyari na makakain ka ng mga bagay na hindi mo pa ginagawa noon dahil pinagbawalan ka. Kaya ngayong sandaling ito, kakain kang normal sapagkat lahat kayo ay tumanggap ng kagalingan sa makapangyarihang pangalan ni Jesucristo. At ang lahat ay sumigaw ng amen. Bagong taon, bagong simula, bagong himala. Magsama-sama po tayo tuwing araw ng Biyernes sa ating Night of Revival sa darating na January 8, January 15, January 22 at January 29. At kung kayo po ay dadalo, huwag lamang po kayong mag-solo, magsama po kayo ng inyong mga mahal sa buhay, kaibigan, kapitbahay at maranasan din po nila ang inyong naranasan noong nakaraang taon at higit sa taong ito, kakaiba ang inyong mararanasan. Dito po tayo sa Biyaya ng Diyos Christian Fellowship sa 2nd floor, Medicor Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan. Magsisimula po tayo sa ganap na 6:30 ng gabi. Tara na, makita-kita tayo sa mga petsang nabanggit. Maaari po kayong sumulat sa P.O. Box 4135, Manila, Philippines para po sa inyong mga prayer request at testimonies. At maaari rin po kayo tumawag sa ating telepono bilang 723-8752 sa 726-4110 para sa mga ministry information at ibang mga katanungan. Maaari din po kayo mag-text sa 0919-896-0904, 0915-391-7408 at sa 0922-820-9860. At kung kayo po ay napagpala, hinahamon po namin kayo na magbigay ng donasyon sa gawain ito. Maaari nyo pong ipadala sa Banco de Oro West Green Hills Branch. Account name Greg Durante Ministries, account number 219-800-6784. Padala nyo lamang po ang mga deposit slips sa pamamagitan ng fax sa 726-4110 o sa ating email address sa bishopgregdurante@gmail.com.
Malugod po namin kayong inaanyayahan sa aming Sunday worship service sa ganap na alas 10 ng umaga at alas 5 ng hapon sa biyaya ng Diyos Christian Fellowship. Sa second floor, Medicor Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan. At maaari nyo rin pong bisitahin ang ating website sa www.gregranti.com para sa mga preaching resources at iba pang detalye ng ministeryong ito. Paano po tayo maalis? Because why did God, let's talk about it. Why did God gave the law in the first place? You know why? Because that's God's standard. Amen? Yun po ang standard ng Diyos, qualification para po ang tao'y tanggapin. It's like you're looking for a job. Kung naghahanap ka po ng trabaho, any normal person looking for a job will always first look for the qualification. Ama? Ang isang tao po na naghahanap ng trabaho, ang unang-una niyang hinahanap, ano ang kwalifikasyon ng trabahong aking a-applyan. Let's say, for example, nakita mo po sa pintuan ng opisina, qualification nung aming hinahanap. Tapos nakita mo po, first, height must be 5'6" and above. Tapos 4'11" ka, magpipilit ka pa. You know what I'm saying? Amen? Amen? Nakalagay doon, college graduate. Pwede siguro ako, third year high school. Hello? That's the standard. The law is God's standard of holiness. Now, that is how He view holiness. The law is that's how He view obedience. The law is that's how He view righteousness. Hello? Amen? That's God's standard of holiness. Amen? Now, bakit po ibinigay ito ng Diyos kung wala naman pala makasusunod? Because He knows man. He knows man that men will always try to do it by their own self. Kaya po binigyan ng Diyos, kaya nga sabi ko sa inyo, have you ever noticed, mas mahaba po ang curse kaysa sa blessing. Because God knows that men will always fail. Hello? Amen? He knows. Amen? At kaya rin po siya nagbigay ng batas dahil wala po siyang pattern and understanding what is right and what is wrong. Amen? Kaya ating unawain at ating pansinin. Ang sabi sa Galatians 2:16, ang sabi po, knowing that a man is not justified by what? By the works of the law. But how does a man justified? By faith in Jesus Christ. Even we, amen, have believed in Christ Jesus. Sabi ni Paul sa mga taga-Galatia, that we might be, ano raw po naging effect ng ating pagsampalataya kay Hesus Kristo? What is the result? That we might be justified by faith in Christ and not by the works of the law. What's the next words? For by the works of the law, no flesh, meaning no man, can ever be forgiven. No. Hello? No man. Amen? Kaya, ito po yung idea. I'm just giving you now the picture. You don't boast about ang alab-alab ko sa Diyos. You don't, I'm getting ahead of myself. You don't boast about I'm obeying tithing. You don't boast about I'm doing this. It's in the Word. You don't boast about that. Saan ka po dapat mag-boast? You boast that you cannot do it, but because Jesus can, and He is your Lord, that's why God has justified you. It must be Jesus. The highlight must not be your works, but the highlight must always be the works of Christ for you. You know what happened to the church? In the churches of today, ang lagi pong na-highlight is how bad you are, how failure you are, the strictness, the rules. But there are few that preach that you have hope because God knows. Sinabi na nga po dito, God knows that you cannot do it.
Kaya you need a Savior. Hello? Amen? Kaya ito pong ating napapakinggan, if you would get this will liberate you from performance and it will ship you from trusting in Jesus. That's what it is. Yan po ang i-issue rito. That Jesus will be the center. That Jesus will be the performer. Hello? Now go to Galatians 3. I'm almost done. Binibilisan ko lang pong konti. Galatians 3. We just skip verses from chapter 2, but let's go to Galatians 3. Di po ba kanina, nagkaroon ako ng konting hanging question. If the access for verse 1 to 6, how many verse? To 14 is by doing all, right? Now, what will open you from the curse? From not doing what God said, right? But let us listen to Paul in Galatians chapter 3. And let's start reading verse 10 and we'll read up to verse 13. Galatians 3:10. Ano po sabi? Let's all read. And sabi po, for as many as are words, remember, let's be particular. For as many as are of the works of the law, ano raw po ang buhay ng tao na ang gusto sundin natin ay performance? What are you? What are you today? Nasaan ka ngayon? Why? Because you're trying to perform. What will open you up to the curse? If you perform. But if Jesus performed, then you're out of the curse. Are you getting it? Amen? So, ano raw po? If you're always conscious, I have to do this, I have to do this, you're performing. Hello? Now what would happen to you? You'll be open up to what? Curse. Pagkaintindihan po, is this too deep for you? Medyo malalim po ba itong ating pinag-uusapan? No, it's really light. Amen? So ano po mangyayari if you try to do, perform, ano po mangyayari sa you're opening up yourself for what? For curse. That's the word, right? Let's continue. He said, curse is every man. Amen? Ang sabi po, curse is everyone who does not continue in all things. And ano po yung pinag-usapan natin kanina? We can't do it. Paano raw po pag hindi mo raw po nagawa yung mga sinasabi noon? Ano sabi sa'yo? God, you'll be in curse. Hello? Amen? Curse is everyone that continue in all things which are written in the book. Ano ang sabi ng Diyos para dumating yung blessing? Do everything. Well, the question is, can you do it? Amen? So, kaya, bakit now, I'm getting ahead again. Bakit po ibinigay ng Diyos ang batas? So that man would understand that he is limited. That's why he needs Jesus. Dahil pag kaya ng tao, hindi po siya lalapit kay Kristo. God knows us. Pag kaya mong gawin, you are doing things without God. Pero pag wala na, hindi ka na makabenta, hindi ka na gumaling, God help me. He knows you. Kaya po niya ibinigay. Kaya nga sabi ko sa inyo, napakarami ng sumpa kaysa sa pagpapala. Why? Intention of God to pressure man to believe and understand that you are in need of a Savior and His name is Jesus Christ. O ang aalisin mo yung takot. Jesus is Jehovah. You have the power to decree.
ba'y naniniwala ngayong gabi na walang pag-aalinlangan na ikay tatanggap ng kagalingan ng ibang uri ng sakit o karamdaman yan? Inaanyayahan po namin kayong makinig sa aming mga radio program. Kung kayo po ay nasa inyong mga tahanan, nasa trapiko, naglalakbay, ito po'y makakatulong sa inyong pagpapalago at pagpapaunlad ng inyong spiritual na pananampalataya Lunes hanggang Biyernes sa DWAD 1098 kHz AM band sa ganap na alas 6:30 ng umaga at alas 10 ng gabi. Asahan po natin na sa ating pakinig, lalago at uunlad ang ating pananalig at pagsampalataya sa ating Panginoong Hesus. Bagong taon, bagong simula, bagong himala. Magsama-sama po tayo tuwing araw ng Biyernes sa ating Night of Revival sa darating na January 8, January 15, January 22 at January 29. At kung kayo po ay dadalo, huwag lamang po kayong mag-solo, magsama po kayo ng inyong mga mahal sa buhay, kaibigan, kapitbahay at maranasan din po nila ang inyong naranasan noong nakaraang taon at higit sa taong ito, kakaiba ang inyong mararanasan. Dito po tayo sa biyaya ng Diyos Christian Fellowship sa 2nd floor, Medicare Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan. Magsisimula po tayo sa ganap na alas 6:30 ng gabi. Tara na, makita-kita tayo sa mga petsang nabanggit. Amen. You cannot do it. Amen. Kaya ano po ang sabi rito, if you continue, you're just opening yourself to a curse. Let's drop down to the next verse, verse 11. Ang sabi po, but no man is justified by law in the sight of God. It is evident. Ano raw po ang dapat? The just shall live by faith. Let's continue verse 12. And the law is not of faith. Meaning to say, performing what is written in the law is not faith. It's not faith. The man that do with them, that's the key. Kung gusto mo pong mabuhay doon, you have to do everything. Shall live in them. Last verse, verse 13. Christ, glory to God, hath redeemed us from the curse of the law. How? He was made a curse for us. For it is written, curse is everyone that hangeth on a tree. Alam niyo po ba na yan ang hindi maintindihan ng mga Hudyo sa Matthew chapter 5 verse 17? Nung pumunta si Kristo, ano ang issue kung bakit ang mga Pariseo ay hindi tanggapin si Jesus? Kasi ang kanilang paniwala, hindi mo sinusunod ang batas. Kaya nga di ba tinetest nila si Jesus? Bakit ka nagpapagaling ng Sabat? FYI. Medyo social ano po. Gusto ko rin po idagdag sa inyong kaunawaan. If you read the gospel, no theologians benefited from healing and from the miracles of Christ, only sinners. Powerful. No Pharisees were healed. No Sadducees experienced the miracle. Only sinners. You know why? Because the Pharisees, ang mga Pariseo, they were so meticulous pagdating sa batas. Hinahanapan nila, hindi mo ginagawa yan. You're not tithing. You're cursed. Kaya hindi ka nabe-bless. Pero sino po ang mga nakaranas sa Diyos ng himala? Sinners. Because they don't come to Jesus by performance. They come to Him because they need Him. And let me say it this way. If you work, God rests. But if you rest, God works. Glory to God. Hallelujah. Hello?
It's not about you. It's not about me. It's about Jesus. Everything is about Him. Amen? Now, sa Matthew 5:17, ano sabi ng mga, he was being, kaya nga kita niyo po ano sabi, one time nagdala sila ng isang nahuli sa pangalo niya. Ano sabi nila kay Jesus? Ano masasabi mo dito? It's in the law. Kaya ito'y napapasumpa. I'm so tired of hearing this. Kaya ka may sakit, siguro meron kang hindi nagawa. Did you heard that? Kaya ka may sakit ngayon dahil may kasalanan ka sa Diyos. Ano po nangyayari sa buhay ng isang Kristiyano? Kawawa naman ako. Hey, that's not it. You have to draw to Jesus. Because He understands you. But you can't do it. Hello? And sabi sa verse 17, I'm down to my last book. Anong sabi po sa Matthew 5:17? Anong sabi ni Jesus? You don't get the message. Ang sabi niya sa mga Pariseo. Just paraphrasing. Anong sabi ni Jesus? Think not that I come to destroy the law. Meaning to say, hindi ako naparito para baliwalain ang batas. Hindi ako naparito para baliwalain ang mga sinabi ng propeta. Why did they came? Ano po sabi ni Jesus? Why did He came? Amen? Why did He came? Bakit po siya dumating? To what? To what? To fulfill. Meaning to say, to do all. All what? All the law, all the commandments, right? Sino po ang gagawa nun? Siya. So ano sabi ng Deuteronomy 28? Watch this now. It's getting me excited. Ano sabi ng verse 1? If you do all, then all this blessing will come to you. Sino po ang gagawa para sa iyo? It's Jesus. So when you have Jesus, you have done all. So the Deuteronomy chapter 28 will come to you. It's all about Jesus. It's not about you. Hello? So stop performing. Start trusting in Jesus. Amen? Nagawa niya lahat. And Jesus is in you. So every blessing will come to you. So curse has no room for you. Why? Because your Savior, your Jesus has done all the requirements of God. Glory to God. No more curse. No more sickness. No more lack. Because I have met the requirements, not because of me, but because of Jesus. Kaya if somebody will ask you, are you righteous? I am. Di ka nagkakasala? Yes. Paano yun? Amen. Because of Jesus. Hello? Kanina lang nakapagsinungaling ka. I have somebody, an advocate, an attorney in heaven. Do you know why Jesus is in heaven and is sitting at the right hand? Anong ginagawa niya? He's interceding for you. Bakit ka kailangan intercede? Kasi alam niya, on your journey to the rapture, He knows that one time in your life you'll fail. But when you fail, He's there. He said, my Father, it's covered. Hello? Para saan yung kanyang intercession? Because He knows that on your journey to rapture, may mga pagkakataon, nanghihina ka, bumabagsak ka, bumibigay ka. Pero Jesus is always standing at the Father. God, my Father, it's covered. I paid it. I paid everything for Him. Oh, glory to God. Hello? Amen? Amen? Do you know why there are so many backsliders in the church? Because the church never preached the love of God. Most of the pulpit are preaching law. Don't do this, don't do that, and we cannot do it really. Hello? Nag-uusap kami mag-asawa and this is the last. Ang sabi ko sa aking asawa, you know, I never read it in a book but this is just one of my imagination. Ang sabi ko sa aking asawa ganito, alam mo ma, napagtanto ko, pag ang bata, lagi mong sinasabihang, huwag kang maninigarilyo ha. Huwag kang iinom. Huwag kang maninigarilyo. Huwag kang iinom. Ano po nangyayari? Araw-araw mo pagdating po dyan ng tamang panahon, titikman niya dahil he's always conscious, huwag kang iinom, huwag kang maninigarilyo.
Ang lalaki o ang babae, pag lagi mo sinasabi, wag mo kong lolokohin, ha? Bawat araw na lalabas ng bahay, wag mo kong lolokohin, ha? One day, mangyayari po yun. Why? Because you are just putting it in his conscious mind. Pero paano po ang kailangan? Pag ang bata po inibig mo, I'm not saying hindi mo sasabihin yung bawal, but not every time. Once you said it, it's done. Now, the next thing you do, ano po ang dapat mong gawin? Love him. Ibigin mo sila. Busugin mo sila ng pag-ibig, asawan mo mga anak mo. And I tell you what, pag ang isang lalaki ay napaharap sa isang babae, this will come into his mind. Napakabait ng aking asawa para lokohin ko. Why? Because the love covers multitudes of sins, friends. Hello? Kaya pag iyong anak nandun sa mga masasamang mga kabarkada, we can choose the friends of our children. Come on, let's be open. Di po natin kayang piliin ang magiging kaibigan ng ating mga anak. But if you love your children, kahit po may masasama silang barkada at kaibigan, pag naroon na sila sa temptation, maiisip nila napakabait ng aking mga magulang para sirain ko ang buhay ko. The love will always covers multitude of sin. Kaya if you hear more of the love of God, pag gagawa ka ng kasalanan, it gives you power to run away from sin. Why? Bakit ko ito gagawin? Bakit gagawin ko ito? Sa sobrang pag-ibig ng Diyos sa akin, bakit ko siya sasaktan? I'm never doing this. You have to be conscious of the love of God. You have to be conscious on what He has done. Amen? Kaya bilang pagtatapos, nasa inyo na po ang Deuteronomy 28. Not because of what you've done, but because of Jesus. That's a Jesus-centered church, friends. Jesus-centered church. It's about Jesus. It's about Him. Let's all stand. Tayo pong lahat ay tumayo. What we need to do today is let's thank Him. Sabihin mo sa Panginoon, sabihin mo sa iyong Ama, Panginoon, nagpapasalamat po ako. Ngayon ko po naunawaan that I have fulfilled your requirements. Kaya sabihin mo, Panginoon, I believe everything you said in Deuteronomy 28 verse 1 hanggang sa mga talata ng 14 or 14 o 14. It's everything. It's for me, Lord. It's not about me now, it's about Jesus. At salamat po, Panginoon, sa pagbibigay mo sa iyong anak sa akin. That because of Him, I am free. Kaya salamat sa iyong mga pangako rin at salita. That He who the Son set free is free indeed. Glory to God. Ako na lang po mananalangin. Panginoon, salamat po sa mga kapatid ko na naririto ngayong hapong ito. Salamat sa pagkakataon na binigay mo sa amin na makita namin ang iyong salita. Ma-magnify, ma-highlight ang iyong anak na si Jesus. That the just shall live by faith. That we have to trust Him because it's not about us. We can't perform, but it's all about Him, Panginoon. Kaya nawa po ang mga salita mong ito na aming napakinggan, natutunan ngayong hapong ito, ay maging buhay sa aming mga puso at isipan. Maraming salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po'y magsabi na, Amen. May mga na-miss ka bang broadcast ni Pastor Greg? Huwag malungkot, maaari mo na itong balikan sa pamamagitan ng pag-log on sa www.greggorante.com. Doon sa ating website, i-click lamang ang mga video preachings na nais mong mapakinggan,
English o Tagalog o anumang mga title na nais mong panoorin at 24 hours, 7 days a week, mapapakinggan at mapapanood mo si Pastor Greg. Naniniwala kami na sa pakikinig ng salita ng Diyos, nandoon ang paglago at pag-unlad ng inyong mga buhay at mararanasan ninyo ang biyaya ng ating Panginoon. Bagong taon, bagong simula, bagong himala. Magsama-sama po tayo tuwing araw ng Biyernes sa ating Night of Revival sa darating na January 8, January 15, January 22 at January 29. At kung kayo po ay dadalo, huwag lamang po kayong mag-solo, magsama po kayo ng inyong mga mahal sa buhay, kaibigan, kapitbahay at maranasan din po nila ang inyong naranasan noong nakaraang taon at higit sa taong ito, kakaiba ang inyong mararanasan. Dito po tayo sa Biyaya ng Diyos Christian Fellowship sa 2nd floor, Medicare Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan. Magsisimula po tayo sa ganap na 6:30 ng gabi. Tara na, makita-kita tayo sa mga petsang nabanggit. Sawa ka na ba sa iyong mga napapanood ng mga negatibo at pangit na balita? Narito ang alternatibo, ang Great Day to Live na mapapanood sa Beam Channel 31 sa inyong local antenna, mapapanood sa buong Metro Manila at sa buong Pilipinas at sa ilang mga cable operator system na nagdadala ng palatuntunang ito sa pamamagitan ng Trinity Broadcasting Network. Mapapanood nyo po ang ating mga programa Lunes hanggang Huwebes, alas 9:30 ng gabi, at tuwing araw ng Biyernes, alas 10:30 ng gabi, at araw ng Sabado, alas 11 ng gabi. Maaari nyo rin po kaming mapanood sa Church Channel via satellite at ilang mga cable operator system sa buong Pilipinas at karatig bansa sa Asia. Lunes hanggang Sabado sa ganap na alas 12 ng hating gabi, alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali at alas 6 ng gabi. Ating ipapahayag na si Jesus lamang ang tanging daan tungo sa buhay na walang hanggan at ang aming dala ay laging mabuting balita. Maaari po kayong sumulat sa P.O. Box 4135 Manila, Philippines para po sa inyong mga prayer request at testimonies. At maaari rin po kayo tumawag sa ating telepono bilang 723-8752 sa 726-4110 para sa mga ministry information at ibang mga katanungan. Maaari din po kayo mag-text sa 0919-896-0904, 0915-391-7408 at sa 0922-820-9860. At kung kayo po'y napagpala, hinahamon po namin kayo na magbigay ng donasyon sa gawain ito. Maaari nyo pong ipadala sa Banco de Oro West Green Hills Branch. Account name Greg Durante Ministries. Account number 219-800-6784. Padala nyo lamang po ang mga deposit slips sa pamamagitan ng fax sa 726-4110 o sa ating email address sa bishopgregdurante@gmail.com. Malugod po namin kayong inaanyayahan sa aming Sunday worship service sa ganap na alas 10 ng umaga at alas 5 ng hapon sa Biyaya ng Diyos Christian Fellowship sa 2nd floor, Medicare Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan. At maaari nyo rin pong bisitahin ang ating website sa www.gregdurante.com para sa mga preaching resources at iba pang detalye ng ministeryong ito.